Bali kahapon nga ng umaga ay umalis ako agad. Kukuhanin ko kasi yung mga pinaborda ko na letter R sa mga pantalon at medyas. Requirement din kasi yon sa trabaho namin na kailangan may borda ng letter R. Tunayan na hindi ako nag-uwi o naglabas ng brief galing kay Robin. So dahil nga sa tulong ni Ate Oring ay dito nga nakilala ko si Ate Ann. Dito nga ako sa kanila nagpaborda. Kaya naman thank you talaga kay Ate Au. Tapos pag uwi ko nga ay agad ko na inasikaso itong uulamin natin. Namin lang pala kasi hindi ka kasama. Marami-rami na nga pala ang naprito ko pero hindi ko na nabidyohan yung iba. Pagkatapos ay kinuha ko na yung sangkalan dito sa ilalim. Tapos ay hiniwa ko na nga itong mga kalamansi. Binilisan ko na nga din na maghiwa kasi baka mainip ka sa panonood. Ito ang piniprito ko ay nanlalaban kaya nga tignan nyo yung distansya ko mula dun sa kawali. Pagkatapos ko nga nun ay nilagay ko na nga itong toyo mo sa isang mangkok. Wala ka namang toyo di mabuti kung gano'n. Bali yung toyo nga pala na pinaglagyan ng mangkok ay may kalamansi extract na yun. Huwag nyo na nga pala tanungin kung ano yung extract kasi ako rin hindi ko alam. Pagkatapos ay sinindihan ko na nga itong kalan para makapagsimula na magluto. Pero bago ako mag-isa ay kinuha ko na nga muna itong ice cream dun sa may rep namin. Pero ang buong akala ko ay naka-jackpot na ako. Yun pala ang laman ay margarine. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at hinalo ko na nga dito sa lulutuin ko yung margarine na kinuha ko mula sa rep. Tapos ay hinalo-halo ko lang dito sa may sibuyas na hiniwa ko. Pasensya na nga pala kayo sa background ko kasi habulin talaga ako ng mga aso. Sa tuwing nakikita kasi nila ako ay akala nila merong naglalakad na buto. Malagay ko na nga ang mga toyo at kalamansi ay sinabayan ko na rin ng tubig tsaka ko hinaluan ng seasonings. Tama yung pagkakarinig mo, seasonings may letter S. At syempre titikman ko na muna kung masarap ba yung lasa ng sabaw. Hindi naman pwedeng luto lang, kailangan may lasa din. Kaya naman pagkatikim ko ay grabe. Naalala ko yung asim niya. Ang asim pala ng niluto ko. At syempre para maging balanse ang lasa ay nilagyan ko na nga muna ulit ng toyo. Kung wala naman kayong toyo, pwede naman ng soy sauce. Pagkatapos ay nilagyan ko na din ng ketchup. Hindi naman magrereklamo yung mga isda kaya nilagyan ko na ng ketchup. Ang sabi nga sa akin ay ayusin ko daw ang luto ng isda. Kaya eto hinilehilera ko sila para magpantay-pantay o di ba maayos tignan. Mga ilang minuto nga lang heto na at luto na. Ang tawag nga pala dito sa luto na to ay fish stick. Huwag nyo nang tanongin kung bakit basta yun lang ang pangalan ng niluto ko. At syempre ipapakita ko sa inyo na kinain ko yung niluto ko kasi baka sabihin nyo binibiro ko lang kayo. Pagkakain ko nga ng pananghalian ay namahinga lang ako saglit tapos inayos ko na itong mga papeles ko. Nire-ready ko na nga kasi yung mga dapat kong ipasa doon sa trabaho. Although kompleto naman na ako sa lahat ng requirements, ang inihintay ko na lang ay yung email na galing sa Quezon City Hall. Kailangan ko kasi ng occupational permit. Pagkatapos nun ay dediretso na ako sa agency. Yung health card naman kasi ay pwedeng to follow kasi bayad naman na at for validation na. Ganon din sa occupational permit na for validation na din at 2 to 3 days daw bago ma-release. Kaya naman habang hinihintay ko yun ay kasalukuyan na nga ako nakatira dito sa Tondo. Hindi nyo na nga muna makikita ang pagmumukha ko sa Bulacan-Bulacan. Kaya naman paano, hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Yun lang guys, thank you for watching.